Ito talaga yung pinaka-paborito ko sa barbecue, yung paa ng manok, kahit adobo, kahit anong uri pa yan ng luto, basta paa ng manok. Makakaubos yata ako ng 1 kilo. Wala nga pala kami sa bahay ngayon, nandito kami ngayon sa bahay ng biyanan ko sa bayan. At tuwing pupunta nga ako dito, ang hinahanap ko nga ulam dito ay itong barbecue. Natikman ko nga ito dahil nga doon sa bayaw ko, dahil nga member niya yung nagtitinda nito. At ito nga yung isang nagtitinda lang dito ng barbecue na nagustuhan ko talaga yung lasa ng kanyang sauce. Sumasarap kasi ang barbecue kapag masarap ang sauce, di ba? At ito talaga tuwing pupunta kami dito sa bayan ay ito talagang barbecue na to ang pinabalik-balikan ko dito sa may poblasyon. Bili nga ako dyan ng 4 na pirasong paa tapos 5 pirasong laman at isaw na nga yung iba. Ito nga yung uulamin namin ngayong gabi. Hindi pa nga ako nagtatanghalian kasi nga hinapon na ng uwi yung mister ko at hindi nga ako nakakain. Hindi kasi ako nakabili ng ulam sa office kanina. Dahil nga kung aalis ako sa office walang magtatao. Baka kasi may dumating mga client kaya hindi rin talaga ako maalis dito kapag wala akong kasama. Kasi nga in case na may client na dumating wala nga mag-entertain sa kanila. Kaya nga rin kami napunta dito sa bayan. May sakit nga yung anak ko. Tuwing may sakit nga yung anak ko at lagnat kapag hindi nga effective yung mga gamot na binibigay sa kanya pinapahilot ko nga siya. Kayo ba? Naniniwala rin ba kayo sa hilot? Kasi last time gusto ko na talagang ipa-check up yung anak ko. Ipa-admit sa ospital kasi sobrang taas talaga ng lagnat. Pero sabi nga nung hipag ko, itry ko nga daw munang ipahilot. Baka naman daw pilay lang. At nung nagtry nga ako magpahilot, sabi nga nung manghihilot may pilay nga raw yung anak ko. Nung pinahilot ko nga siya nung gabi, kinabukasan nga pagising namin sa umaga sobrang dami nga ng pawis niya at wala na rin yung kanyang lagnat. So ibig sabihin, totoo rin pala yung mga massage, yung mga hilot kapag may pilay ang bata. Yung iba kasi hindi naniniwala kaya nga, minsan kapag nagpapacheck up, sabi may pulmon daw, may pneumonia, ganon. Pero ako, bago talaga ako magpa-doktor, pinapahilot ko talaga muna yung anak ko kapag may lagnat. At kapag hindi nga effective yung hilot, pinapa-check up ko na agad. So, balik tayo dito sa aking paboritong paa ng manok. Ayan, kapag dito nga ako bumibili, bumibili nga talaga ako ng 1 piraso para nga kainin ko rin dito habang naghihintay nga nung mga lulutuin pa. Pagdating ko nga sa bahay, tinanggal ko na ngayon sa plastic at sinalin ko na ngayon dito sa mangkok at kakain na nga kami. Hapon na nga kami nakauwi, kaya yung biyanan ko na nga ang nagsaing dito. Tapos bumili na nga lang ako ng ulam namin. 150 nga ulaman na namin. Nagtira na nga lang din ako ng ulam ng mga biyanan ko kasi nga mauuna na kaming kumain. Maaga nga kami natutulog kasi may pasok pa bukas. Hindi naman kami lagi nagba-barbecue kasi nga kapag ang inihaw daw lagi-lagi mong kinakain, pwede siyang magdulot ng cancer. Kaya madalang talaga kaming kumain ito. Kapag nagawi nga lang kami dito sa bayan, tsaka nga lang kami bumibili. Minsan nga bumibili din dito yung mister ko kapag napapa-shot sila ng mga kapatid niya kapag may mga okasyon. Kasi nga iba talaga yung lasa ng kanyang sauce. Sauce talaga nagpapasarap sa barbecue. Gusto ko nga gayahin kung paano nga yung paggawa niya ng sauce, pero kahit ilang try ko, hindi ko talaga makuha-kuha yung lasa. At eto nga, nagsandok na ako ng pagkain ng anak ko. Tapos, eto naman yung sa akin. Alam nyo, dito sa barbecue na to, sauce pa lang ulam na kahit wala nang mga karne-karne. As in, masarap talaga siya. Sabi ko nga, kunti lang yung kakainin ko, pero hindi ko talaga napigilan yung sarili ko kasi nga gutom na gutom ako. Gusto mo mag-diet, pero kapag may masarap na ulam, hindi mo talaga mapigilan. Hindi nga ako kumain kanina ng tanghali para nga mag-diet ako, pero bawin-bawi naman ngayong gabi. So, ayun lang. Kain tayo mga B. Thank you for watching. Bye!